Hindi namin inaasahan na ganito pala dito. Tuwing may mga birthday, halos lahat ng stop nila ay umiikot sa lahat ng table. On the way tayo sa Pampanga at may pupuntahan tayong kainan at dito namin isi-celebrate yung birthday ng nanay ko, pero i-advance na namin dito ngayon. Dapat ay luluwas pa kami sa Maynila kaso mas malapit dito sa Pampanga, kaya sa Pampanga na lang kami nagkaayaan. Gusto kasi kaming ilabas ng kapatid kong bunso at pakainin dito dahil alam niyang hindi pa kami nakakakain sa restaurant na to. Kaya first time din naming makakapasok sa restaurant na to. Nakikita lang namin siya pag dumadaan kami dito sa mall. Alam kasi naming mahal dito kaya hindi talaga kami nagbabalak kumain dito. Dahil isi-celebrate lang namin ng advance yung birthday ng nanay ko, kaya kami nakasama dito sa celebration namin na to at alam naman ng nanay ko na ito na yung mismong celebration ng birthday niya dahil wala nga dapat kaming handa sa birthday niya at wala pang pera or sahod yung kapatid ko nung time na umuwi siya. Hindi alam ng nanay ko na nagka-canvas na ako ng kung ano-ano para sa birthday niya at balak talaga ng kapatid ko na i-surprise yung birthday niya, pero ang alam lang talaga niya ay maghahanda kami ng konti sa bahay. Yung ihahanda niya na konti sa bahay ay magkakatay lang kami ng alaga niyang manok at magluluto lang ako ng pasta. Pero hindi niya alam na kinontak ko na lahat ng mga classmate niya na sabihin sa nanay ko na hindi sila makakapunta pag in-invite sila, kasi for sure na alam kong mag-i-invite yung nanay ko kasi nga alam niyang maghahanda ng konti sa bahay. May time na nagpaalam pa nga yung nanay ko sa akin na mag-i-invite daw siya ng classmate niya kasi daw yung iba daw niyang classmate na in-invite ay hindi daw talaga makakapunta. So sa loob-loob ko ay natatawa na ako, hindi ko lang mapahalata sa kanya at wala akong video nung time na yon. Hindi niya alam talaga na kakuntsaba ko karamihan ng classmate niya na ganun yung sinabi ko at pati yung classmate ng tatay ko at yung mga friends niya na kilala ko ay talagang sinabihan ko na wag silang magsasabi na pupunta sila at sabihin nila na may lakad sila nung mga ganung araw. Successful naman talaga yung pagkukuntsaba ko sa kanila at medyo nadidisappoint na yung nanay ko, as in talagang malungkot na yung pagmumukha niya tuwing sinasabi sa akin na hindi makakapunta yung mga iniimbita niya. Hindi ko na rin alam minsan kung ano yung isasagot ko sa nanay ko tuwing nagsasabi siya ng ganun sa akin. Kaya napakagaling ko yatang umarte para hindi niya ako mahalata na nagkukuntsabahan kami ng mga classmate niya. Hinanap ko talaga yung master list ng mga gusto niyang imbitahin at nakalista pa nga dun yung pangalan ng tita ko na maalam at lahat sila ng mga classmate niya meron ding na maalam. Classmate yung daddy na nakalista. Hindi ko talaga alam na merong mga ganon at nakalista doon, pero sinend ko pa rin yung mga list na yon dun sa mga classmate na pinagbigyan ko ng invitation at sila na yung pinamahala ko na mag-invite dun sa iba nilang mga classmate dahil hindi ko rin kilala yung iba. So nagkakandabulol-bulol na naman tayo sa ating voice over at nakaka 3 minutes pa lang tayo at itong ating bino-voice over ay 9 minutes and 30 seconds na mahigit. Hindi ko na rin alam kung ano pa yung sasabihin ko. Dito pala ay binigay na yung mini cake ng nanay ko at gusto nang sindihan ng nanay ko yung kanyang kandila. Sinindihan naman na ng tatay ko yung kandila at nagkakantahan na rin kasi sa ibang table at malapit na rin siguro kaming puntahan dito nung mga staff na kumakanta. By table kasi yung ginagawa ng staff na kumakanta at may dala pa silang parang pang-caroling, yung parang tumiting-ting-ting-ting. Hindi ko alam kung anong tawag doon, nakalimutan ko na. Pero nagpapatugtog ng happy birthday to you yung mismong restaurant. Kaya yung mami ay sumabay na din dun sa kanta at nag-blow din siya dyan ng candle. Hindi kasi namin alam na by table ay kakantahan pala. Kung kailan nag-blow yung nanay ko ay pinost ko yung video. Hindi ko naman alam na hihipanan na pala niya. Kaya sabi ko, take 2 kami sa pagbablow. So, after niyang i-blow yung candle ng kanyang mini cake ay nilapitan ko yung nanay ko para picture
Ryan hawak niya yung mismong plate nang makita yung happy birthday Hobita dun sa kanyang plate. Habang nakaupo ako kanina ay hindi nakikita yung happy birthday Hobita sa kanyang plate. Happy birthday, I want it, maligayong batid tayong karawan. Happy birthday, happy birthday, maligayong batid tayong karawan. Happy birthday, dear. Happy birthday, dear. Gigiling mo, happy birthday, dear. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, dear. Happy birthday, ma'am. Blow the candle and make out. Yung inang, tingnan mo umiinom mo. Tingnan mo inang umiinom. Tingnan mo kilo, iinom mo. Oo. Oh, umiinom inang. Sojo pa ata yan. Pagkatapos kantahan yung nanay ko ng happy birthday to you ay nag-ikot-ikot muna kami ulit ni Yumi Jane at nagpapatagtag ako dahil marami na rin akong nakain. Medyo inikot ulit namin yung buffet area nila dahil para may makuha ulit tayo na gusto nating pagkain. Kakaiba pala tong buffet na to, kahit na closing pa kami lumabas dito ay pwedeng-pwede daw dahil wala siyang time limit, hindi katulad ng ibang buffet ay may time limit na 1.5 hours or 2 hours. Karaniwan kasi sa Bulacan ay 1.5 hours or 2 hours lang yung pwede mong itagal sa loob ng restaurant. Kaya dito ay hanggang mag-closing daw sila ay pwedeng-pwede daw kaming hindi muna umuwi, kaso may matatanda kami or senior citizen kaming kasama na nag-aaya ng umuwi. Tinanong ata ni Kuya Yuri sa isang staff doon na kung hanggang anong oras lang kami pwedeng kumain dun sa loob ng restaurant nila. Yun yung sagot niya, hanggang mag-closing daw sila dahil dinner time na kaming dumating doon. Napakababait pa ng mga staff nila doon. Basta may sinabi ka ay lalapitan ka agad ng staff at aasikasuhin ka. Pagkayari mong kumain at nakita nilang may bakanteng plate sa lamesa mo ay liligpitin na agad nila, pero magpapaalam muna sila kung pwede na nilang kuhanin yung mga plate. Hindi ko na na-videohan yung mga ganong bagay at mas na-curious ako sa pagkain. Nag-focus ako sa pagbi-video sa mga pagkain dahil yung ibang pagkain ay hindi ko pa talaga nakikita or natitikman. Dito ko lang halos nakita. Bago din ako mag-video diyan ay nagtanong muna ako sa staff na naghatid sa amin sa table namin kung pwede kong mag-video. Pwede naman daw at wala naman daw pinagbabawal na mag-video sa loob ng restaurant nila. Sa daming nakikita kong pagkain ay marami pa talaga akong gustong kuhanin at kainin, kaso hindi na talaga kaya ng katawan ko at busog na ako. Bago nga pala kami magkaayang kumain dito sa restaurant na ito ay may usapan na yung kapatid kong bunso at si Kuya Yuri. Nakakain nga sila dito sa restaurant na to, kaso sa Maynila at kasama yung classmate ng kapatid ko. Salamat sa panunood. Bye!